Hello guys, magandang araw. I am back again for another review. This time, i-review ko yung nabili kong EcoFlow Delta from Lazada. Nabili ko to ng mga siguro 28,000 pesos. Kasi discounted siya tsaka sale. I don't think na meron pang stock nito pero ang laki ng na-save ko noong 11/11 nung binili ko to. So ngayon ginagamit ko siya bilang power source ng buong bahay namin. So kung nakikita nyo dito, ito yung sa electric grid nang galing, yung electric provider namin. Tsaka ito yung sa generator namin. Ito yung generator namin. Pero hindi natin yan i-discuss sa video na to. So yung ginawa ko sa double throw namin, yung EcoFlow yung pinalit ko sa generator namin. So inoff ko yung linya ng electric grid. Tapos inon ko yung sa generator. Pinalitan ko yung 3-prong na outlet ng standard outlet para masaksak ko siya sa likod ng EcoFlow Delta. So nakikita nyo ngayon, nasa 44% pa siya. Kagabi ko pa to stinart nung umuwi ako ng bahay mga 10 p.m. So meron pa siyang 44% at currently nasa 62 watts yung kinoconsume niya na kuryente. So sa AC port ko nilagay yung plug ng breaker namin para ma-power yung buong bahay namin. So, check natin kung anong appliances yung kaya niyang paandarin. So, eto lahat ng mga ilaw dito is syempre powered na by that battery. So, unahin natin yung 50-inch na TV. Yung power draw nito is around 100 watts ata. So, yes. Kaya niya yung 50 watts na TV. Or, I mean, 100 watts na TV. Try natin. Then, isunod natin yung 0.5 HP na aircon. So, on natin to. At paandarin natin. I hope naririnig nyo siya. As you can see, kumaandar siya. Ayan. 0.5 HP na aircon, kaya niya. Nabili ko rin pala to nung 11/11, yung Alpicool na fridge. Ang ganda niya kasi pwede siyang mag-run. Naka-run siya ngayon sa battery. Walang kuryente na kino-consume. So dito tayo sa 1 horsepower ng aircon. On natin yung ilaw. Then on natin to. Wait lang. Hindi ko pala na-on yung breaker nito. So, on natin. Ang hirap maging pandak. Yun ang masasabi ko. Ayan, na-on ko na yung breaker. Nag-on na siya. I-on natin through remote. Ayan. As you can see, umaandar siya. Ayan. Narinig mo siya. So, umaandar yung 1 horsepower na aircon. Kaya niyang paandarin. So, off ko lang yung breaker kasi sayang naman. Sayang yung battery.
Consume nito is about siguro mga 900 watts. 900 watts yung last na check ko. Yung sa 0.5 HP na aircon kanina, 0.75 HP na aircon, yung nako-consume niya is around 300 to 500 watts. So, i-try na natin yung ito, 2.5 horsepower na aircon. Ang lakas ng power draw nito, I think nasa ano siya, 1,300 watts. Inverter pala lahat ito. Inverter lahat ng aircon dito except lang dun sa naka-window type na aircon kanina. So, on ko yung breaker nito sa labas. Ayan, so na-on ko na yung breaker sa labas. I-try natin yung 2.5 horsepower na aircon. Ayan, nag-on na siya. Ayan, kayang-kaya niya. Kayang-kaya niyang paandarin. So nakita ko sa monitor, pag ito yung gamit ko, siguro mga 2 hours bago maubos yung battery from 100%. Pero practically ginagamit ko lang naman yung battery para makasave sa kuryente. So pag gumagamit ako ng battery pag gabi, hindi ako gumagamit ng aircon. Gumagamit ako ng mga rechargeable fans. Yan, yung Akari. So, malamig siya. Kasing lamig ng aircon para sa akin. So, okay na yun. And lastly, ito yung normal na fridge namin, yung inverter, 60 watts. So, naka-off siya ngayon. And, saksak natin. So, super useful nito kasi kahit yung lights lang at ref, yung naka-on, tatagal siya. I mean, pag blackout, walang noise, wala kang noise na maririnig, walang smoke. So, much better siya kaysa sa generator. Wala na nga akong balak gamitin yung Wala na akong balak gamitin yung generator namin. Ayan. So, umaandar siya. At ewan ko kung naririnig niyo yung compressor ng ref na umaandar. Pero ayan siya. So tingnan natin na nakasaksak yung ref. Kasaksak yung ref. Then tingnan natin yung power draw niya dito. Ayan. So, meron pa akong 2 hours from kagabi. Kasi yung consumption niya ngayon is around, ayan, nag 5 hours na. Around 90 watts. So, ang dami pang battery na natira. Yung ginagawa ko is paggabi, yung battery yung ginagamit ko. Tapos pag umaga, yung power grid talaga. Nakaka-save ako kasi usually from 6 p.m. From 6 p.m. to 6 a.m. naka-battery ako. Then from 6 a.m. to 6 p.m. Sina-charge ko yung battery. Sina-charge ko yung battery through solar. Tsaka ginagamit ko siya ulit pag gabi. So half day. 12 hours sa battery, 12 hours sa electric grid. So yun lang po. Sana naliwanagan kayo. Kung meron po kayong mga tanong, please itanong nyo lang sa comment section. Salamat.